Hello everyone, praying in Jesus' name na lahat ay nasa mabuting kalagayan sa kabila ng mga hamon sa buhay. Pagsubok, kahirapan, laban lang kaya natin ito mga kasari. The more tayo lalaban, the more din tayo papalakasin ni Lord, hindi po ba? Grocery mode muna tayo ngayon dahil wala na ganong laman ang aking sari-sari. Ang sarap mamili kapag marami kang dalang cash kasi lahat mabibili mo. Obvious naman talaga, 'di ba? Alam niyo mga kasari, in the first 2 to 3 months, ang dala ko lang talaga na cash 5K weekly. Ang hirap kasi noon kasi ano lang ba ang mabibili mo doon sa 5K? Walang extra. Minsan kasi mayroong mga naghahanap ng malalaking powder ba, yung mamalaking sabon or kilo-kilong oil. Wala na akong maibigay. Sayang. Yung mga namili na yon, yung mga customer, lilipat na sila sa ibang tindahan kasi doon, kung ano yung gusto nila, mabili na kaagad. Sa akin pa, isa-isa lang. Kaya malaki din ang chance na wala akong benta sa araw na yon. Iayo pa naman yung mga namimili na lipat-lipat ng ibang tindahan. Kahit di naman ako, kung gusto ko isang tindahan lang ang puntahan ko at kung ano yung gusto ko, mabili ko na kaagad. Kasi yung oras, baka inyong oras, malayo pa. So, siya pa yung pupuntahan ko, siya pa yung bigyan ko pa ng oras. Kaya gusto ko, nandoon na lahat. Nagtiis talaga ako or tiniis ko lang talaga kasi yun lang talagang kaya ng budget. Ang lagi ko lang sinisiguro na bilhin yung mga fast moving items gaya ng kape, asukal, sabon, asin, magic sarap, shampoo, etc. Kasi yun ang madali eh. Yun lang din ang kaya ng budget ko kasi magkakano lang naman ang pack noon, mura lang, di ba? Kalaunan yung 5K ko, nagiging 10K na siya. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon. 'Di ba sabi nga ng Bible, in everything there is a season. Unti-unti lang, dandahan, sipag at tiyaga pa ng konti. Dati-rati yung card ko doon sa 5K ko na cash, ang dami kayang maiiwan na mga items kasi kulang wala na akong pambili. Kaya lagi ko sinasabi sa kahira yung budget ko is 5K lang talaga. Tinatsyantsa ko lang at saka kinukuha ko yung mga madaling mabenta. Kaya nangihinayang talaga ako. At saka dami ko talagang experience, kabado lagi kapag nasa counter na ako. Alam nyo ba paano nangyari yung 5K ko na naging 10K na siya? Alam nyo ba paano yun nangyari? At posible din ba na mangyayari? Yes, posible. Basta madiskarte ka lang talaga. Actually, doon po talaga siya nanggagaling yung tubo ng aking mga inumin. Like soft drinks, hard drinks, juices. Kasi yung sales ko, nakasiparate na talaga siya. Kasi yung aking mga drinks, may sarili po talaga siyang lagayan. May sarili siyang box. Kaya kapag mayroong bibili, agad ko tinatapon doon. Kaya hindi siya nahalo sa pangkalahatan kong sales. Kaya madali ko yung makikita ang aking mga tubo. Kaya malakas pa naman ngayon ang soft drinks kasi 'di ba sobrang init sa atin, maraming gusto na malamig. Isa na ako doon, mahilig din sa malamig. Kaya marami talagang bibili at yun madali ang tubuan doon sa soft drinks. Kahit ngayon medyo okay ng aking pakiramdam tuwing manggo-grocery ako kasi mabili ko na yung mga extra at saka yung mga wala pa sa tindahan ko. Lalo na yung mga yung madaling mabenta ba. So hindi na ako feeling kabado dahil meron na akong extra money at nadadagdagan ng aking paninda, dagdag kita din obviously, 'di ba? Kapag marami kang tinda, marami ka rin kita. So kaya wait lang talaga sa panahon. Ngayon 10K na siya, sooner magiging 15K na yon. So, habang lumalaki yung cash mo, lumalaki din yung paninda mo at marami ng kita din ang tindahan. Kaya ang advice ko po, wag magmadali, wag mainip.
tiwala lang sa sarili at higit sa lahat sa ating Panginoon dahil nakikita niya po ang ating puyat, ating pagod, ating pawis, ating mga pagtitiis. Salamat po sa inyong lahat, sa ating lahat, praying na maging successful po ang ating maliit na negosyo. Thank you. Bye-bye. God bless all.